Pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines sa isang honor rites ang estudyanteng si Chris Lawrence Fabian. Isa sa mga nasawing estudyante sa walang habas na pamamaril sa San Jose National High School. Bukas naman ang DSWD 8 sa pagrepaso ng Juvenile Justice and Welfare Act. Nagpapatrol, Francis Orsio. Hindi pa naman ako sa kanya. Pag-uwi, bibili ko ng ganito. Tapos... Puno ng pighati ang araw ng Sabado para sa pamilya Fabian. Malayo sa maingay at puno ng tawa ng family bonding nila tuwing weekend. Ilang araw nang pinaglalamayan si Chris Lawrence Fabian, isa sa 3 estudyanteng namatay sa mass shooting sa San Jose National High School, Tacloban City noong June 22. May mga bagay na pinanghihinayangan si Lola Alet, lalo't napakaiksi lang anya ng panahong nakasama niya ang apo na maagang kinuha ng trahedya. Siguro kaya ganun siya dahil sandali lang namin siyang makakasama. Kaya ganun niya, pinaparamdam niya talaga yung pagmamahal niya sa amin. Siguro kung alam ko lang na ganun, na sandali lang siya sa amin, siguro lahat ng iniling niya, kahit na hindi ko siguro bibigay ko siguro lahat. His legacy of bravery will forever be etched in the hearts of those he saved. Nitong Biyernes, pinarangalan ng Boy Scouts of the Philippines sa pangunguna ng Tacloban City Council ang senior scout na si Chris Lawrence. Iginawad sa kanyang mga magulang ang Gold Gallantry and Heroism Award dahil sa kanyang kabayanihan. Ang 15 anyos na estudyante ang naglakas loob na isara ang pinto ng silid-aralan para mailigtas ang mga kaklase sa pinapakawalang putok ng 2 menor de edad na salarin. I'm very proud of him na isa puso talaga niya yung scout law and scout oath and law sa buhay niya. Ibinuhis niya yung buhay niya para sa mga classmate niya. I'm proud na naging hero siya in his own little way. On my honor, I will do my best. Binigkas ng mga miyembro ng Boy at Girl Scout ang kanilang oath o panunumpang tungkulin at nag-alay ng awit para kay Chris Lawrence. Samantala, nananatili sa kustodiya ng DSWD sa labas ng Tacloban City ang 2 menor de edad na maituturing children in conflict with the law. Aminado ang DSWD, may mga kakulangan pa sa mga pasilidad ng mga rehabilitation center sa Tacloban na sumasalamin anya sa mga hamon sa pagpapatupad ng Juvenile Justice and Welfare Act. The intention of the law is very good. No, it's really for helping children. Kailangan i-review natin. Baka kailangan lang natin i-revisit. Ano pa ba yung kailangan gawin, no, ng bawat agency responsible to respond on this mga ganitong mga situations or cases. Sa likod ng mga prosesong legal at rehabilitasyon, nananatiling mabigat ang pasanin ng trahedyang ito. Hindi lamang ang kinabukasan ng 2 menor de edad na sospek ang sinusubukang tugunan ng mga otoridad, kundi pati na ang sugat na iniwan ito sa mga pamilya ng mga biktima at sa buong komunidad. Ayon naman sa Department of Education, mananatiling suspendido ang pasok sa San Jose National High School sa susunod na linggo. Nakatakdang ilibing sa susunod na linggo ang 3 nasawing estudyante. Francis Orsio, ABS-CBN News.